Ito na mga kababayan, wala nang edit-edit na, wala nang intro-intro, ito na, mainit-init pa. Dahil nga, dito sa pagpunta nga ng ating mahal na Pangulong si PBBM sa Naga, ang kanilang pagkikita ni Mayor Leni Robredo, mga kababayan. Ito na nga mga kababayan, dahil personal nga sinuri ng ating mahal na Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. ang GCM Robredo Coliseum na pinagkalooban ng 500 million pondo para sa retrofitting at modernisasyon nito mga kababayan. Kabilang sa mga pagpapaayos at pagpapatayo ng community kitchen para sa mass feeding, upgraded sanitation at drainage system mga kababayan. Pinatibay na struktura at mga nakalaang medical response area. Ayan, di ba mga kababayan? Layunin nito palakasin ang kakayahan ng lokal na pamahalaan na mabilis sa oras ng sakuna, mga kababayan, habang nananatiling pangunahing venue ang Coliseum para sa sports, kalusugan at iba pang gawaing pangkomunidad. Ayan na nga mga kababayan. Di ba dapat ganon? Work muna at sumang-ayon dito ang ating mahal na Pangulo sa sinabi ni Mayor Lini na hindi pa nga umiinit nga naman ang kanyang upuan. Kauupo pa lang niya bilang mayor ng Naga. Tsaka na yan, politika na yan. Dahil 2026 pa lang mga kababayan. Tsaka na yung mga pamumulitika na yan, magtrabaho muna. 'Di ba? Para sa sambayan ng Pilipino. Hindi sa pangsarili lamang, mga kababayan. Di ba? Magtulungan, hindi sa pamumulitika. Panoorin natin to mga kababayan, mga kaganapan sa pagdalaw nga ni PBBM dito sa Naga City. Alam naman natin, ito basin. At maraming mga construction, hindi lamang yung private sector construction, kundi ang pagpagawa nito ng mga iba't ibang yung linipat ang dinaanan ng tubig, kaya naging mas grabe. Isa pang bagay, yung nagsiltation talaga ng husto, kaya kung titignan ninyo, napakababaw na nitong ilog na ito. And with ang sinasabi nga ni Mayor Leni is that many of the places na dati naman ay hindi binabaha, and dyan na rin yung effect ng climate change. Kaya this is what we are trying to remedy. Malaking trabaho ito. It will take time, but marami na tayo mga intervention na pwedeng gawin, such as the pools that we are going to put up. But tawag nila yung retention fund para mabawasan para mabawasan natin yung pagbaba ng tubig. Dahil nga it is may Bicol River Basin, ang plano na talaga pwede natin gawin, na kailangan natin gawin, ay kailangan natin mahuli, dapat ma-collection na yung tubig bago pa bumaba sa basin. Dahil, again, as Mayor Leni was explaining, this is a landlocked province. And because it's a landlocked province, ang tagal lumabas ng tubig. So wag na natin sana papasukin. But this is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito. At hindi naman ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar, this is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solutions. At hopefully, down the road, if we design everything properly, hindi na natin kailangan paulit-ulit ng binabalik-balikan. Okay? All right. Mr. President, flood control issue. Nakikita po ang visit ninyo sa Naga City in the lens of politics. Are you open to forging alliance with Naga City? Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. Sabi po kasi na No, we have been planning this for a few months already.
Because talagang naging critical ito eh. Especially with the storms that came in. Then I already instructed Sec Vince and Sec Ping to look at the situation here. Because, you know, of course, we know that Bicol is always the pathway of the storms. But the problem, the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got 700 in one day. 700 centimeters of rain in one day. Ano yung katumbas ng 6 na buwan yun? Kumpas po siya sa Ondoy and Yolanda. Yeah, that's very significant, and that's why it became critical. So we did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So we will get to that. Aabot din tayo doon. Again, politics. Nothing really. That's her choice. Mr. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside? Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking. What we are here for is to try and find solutions to this very important problem, very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur, and for that matter, for the whole of Bicol. That's what we are concentrating on. We don't change. Whatever kung sinong, it's not only here kung sino ang nangangailangan ng tulong, the national government is here to help. So as you know, I came from local government, kaya I have great sympathy for the situations of local government, the different constituencies, the cities, the provinces, the towns, the municipalities. Kaya whoever comes to us for help, we will do what we can to help. There is not an increase, there is not a decrease, it's not political, it's only because it depends on the need. And that's why we are here today. All right? Sige. Oh, well, I'm sure we will inspect it when it's further when the project is further along. We'll bring you back here, especially Maharlika Highway, because in fact many of the problems were identified because of our inspection of the Maharlika Highway rehabilitation and repair. Doon marami talagang nakita. Dinapitan tayo ng national government, ng mga local, at sinabi, pagka natignan na ninyo yung Maharlika, doon na tayo, tignan naman ninyo yung baha. And that's what happened. Okay, maraming salamat. Thank you. Good morning. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang ang aking munting video. Kung nagustuhan nyo po, please like and comment and share. Siyempre, subscribe na rin po. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga walang sawang sumusubaybay po sa akin at hindi bumibitaw sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po, mga kababayan.